Ano nga ba yung kagandahan niya kung bakit napakagandang gumamit ng tamang pamamaraan, lalo na sa pagpoporma natin, at the same time ay yung kagamitan natin kung paano natin ginagawa yung mga slab natin. So sabi ko nga sa inyo nun, mas makakasiguro ka na huwag kang gagamit ng steel deck kapag ganito exposed sa moisture. Ang gamit namin dyan 18mm na Suntech PP plastic board. Kung gusto mo naman po na may design sa gitna, i-install na lang sa gitna yan. So ito, hindi kami nagabang ng mga dowels. Kagaya nito, exposed siya, so ibig sabihin kailangan din namin siyang silingan. Pero ito ay ginawa lang ho namin na example para kung sakali ang gagawin ninyo ay dalawang palapag o kaya mas mataas pa na palapag ng bahay ninyo, eh pwedeng ipagawa. Pambak, mga kumusta? Araw ng Lunes, walang pumasok dito sa site dahil umulan. Ngayon alas 3 na ng hapon, pumunta ako dito sa site kasi gusto kong bisitahin. At syempre para mabisita ko na rin yung tropa natin. Although galing siya sa toolbox natin kanina, kung napanood sa page natin, eh nandun sila, kumpleto sila. Pero sa kasamaang palad mga kamusta ay natigil nga o kaya hindi tayo nagpunta ng site dahil umulan. So masamang panahon kasi kaya yan. At sa ngayon maganda na yung panahon, pumunta tayo dito sa site para may i-share ako isang bagay at i-share ko na rin kung ano yung natapos namin dito, kagaya yung pagbububong natin. Pakita ko muna sa inyo. Ayan o. So nakakabit na yung mga C5 lens natin, channel bar, dito na lang. So dito na lang, isa na lang mga kamusta yung lalagyan namin kasi kompleto na lahat yan. Tapos yung fascia board na ilalagay namin. So may share ako isang bagay na kung saan eto, dahil nakalas na nga po yung pamorma natin, eh gusto ko ibahagi sa inyo to para at least magka-idea kayo, lalo na sa mga gustong magpagawa ng bahay nila at gagawin nilang o kaya magpapa 2 story o kaya 2 palapag, 3 palapag o 4 na palapag, depende na lang ho yan mga kamusta, no? Ano nga ba yung kagandahan niya kung bakit napakagandang gumamit ng tamang pamamaraan, lalo na sa pagpoporma natin, at the same time ay yung kagamitan natin kung paano natin ginagawa yung mga slab natin. So dito makakatipid ka, at the same time makakasiguro ka na maganda at maayos yung trabaho. So dito sa may parte na to, pansin nyo po yan, tanggal na nga po yung slab natin. Ito yan, slab, sorry, pamorma ng slab. Mamaya sabihin niya na naman slab, nagkamali nga po. No? So bakit ko nga ba nasabi na pwede ka makatipid dito na malaki? Bakit ko nga ba nasabi na posible ka ring makatipid ng malaki dahil hindi mo na kailangan magpakisame o kaya direct na sa disenyo yung gagawin mo? So mga posibleng mangyari at pwedeng mangyari sa loob lamang po ng proyekto natin. So bakit nga ba posible? Posible dahil kahit sino pwedeng gawin ito. At kahit sino pwedeng ma-achieve yung ganitong outcome. So ayusin natin yung camera para hindi siya nakabilog-bilog sa gilid, no? Kung napapansin niyo, ayan, tuwid na yung mga kanto, no? Ayan, nasa settings lang ng camera natin yan. Kung napapansin niyo, wala kang makikita dito na lundo. Ang makikita mo lang dyan yung mga pinandikit namin sa mga dugtungan. Ang makikita mo lang din naman dito ay mga butas lang ho ng junction box. So paano namin na-achieve to? Ito 6 meters to, 6 meters by 6 meters, so 30 square meter na kaagad to. Dalawang sasakyan ang kasya dito para sa parkingan. At sa taas naman nito, exposed lang to, kung saan matatilesan lang ibabaw niyan, then okay na. So ibig sabihin wala nang bubong yan. So sabi ko nga sa inyo nun, mas makakasiguro ka na huwag kang gagamit ng steel deck kapag ganito exposed sa moisture, at kumbaga walang nakakasalot sa tubig na po pwedeng tumagos doon sa may steel deck natin, kasi 100% naman po yan na kahit sabihin mong gumamit ka ng waterproofing, yun din naman po ay 100% din po na meron pa ring tatagas po yan. So subok ko na ho yan at marami na tayo na experience niyan. Kaya kahit na gaano kagaling ang magbo-waterproof, eh meron pa rin problema. Kaya wag kang gagamit ng steel deck kapag ganito exposed, mga kamusta, sa moisture. At saka kung sabihin na natin na hindi dapat required na maglagay ka ng steel deck kapag ganyan na walang bubong naman yung ibabaw.
Okay? So, isang bagay mga kamastan, no, kung bakit nabanggit ko kanina na makakatipid kayo. Alam niyo kung bakit? Eto, kung ganyan yung pagkakayari ng slab, ganyan yung pagkakabuhos, kumbaga wala kang makikita dito na lundo. As in, wala kang makikita ng lundo. Kaya kung maalala nyo, yung pamorma natin dati, sobrang lapit. As in, malalapit. Halos nasa 25 cm lang yung distansya ng mga tubo namin na ayan na po yan, tinanggal namin. Tapos ang gamit namin dyan, 18mm na Suntech PP plastic board. So tingnan natin yung tibay ho nun. Napakalaking aspeto po na maganda yung pamorma mo, maganda yung pagkakayari nung kumbaga paano mo siya inassemble, pag binuhusan mo yan, sulit mo na rin ho siya. So sabi ko kanina, makakatipid ka kapag ganito, kasi kung aim mo lang ay yung design nyo lang, possible at possible kahit yung design nyo na lang ilalagay mo dyan. It's either yung cove, so ibig sabihin gilid na lang ho niya yung lalagyan. Kung gusto mo naman po na may design sa gitna, install na lang sa gitna yan. So eto, hindi kami nagabang ng mga dowels kasi isa sa mga rason din, yun yung mga pwedeng daanan ng mga tubig kung sakali po na naka-expose po yan, no? So pwede naman kayong gumamit ng mga expansion bolt o kaya naman threaded type na ginagamit natin para dun sa pagkikisame natin, no? So eto walang talagang tumagos na pinakapino na portion nung halo. Alam niyo kung bakit? Gamit yung duct tape po na yan. Kasi kung mapapansin, duct tape na lang, yan po yung bumakat dun sa may pagitan lang. So ibig sabihin, yung pagitan na yan yung mamasilyahan mo. Pero bubuin mo yan, masilyahan para sulit talaga. So kung napapansin niya, ayan, no? Diba? Yung duct tape na yan po yung isang bagay na nakatulong para hindi matanggal yung katas ng ating halo dun sa may pagpupuring natin. Kasi napakalaking bagay po niyan. Kasi oras na may mga maliliit na siwang po yan, yung pinakapino at saka tubig ng semento na mayroon dun sa may halo natin, possible magkakaroon ng mga honeycomb po yan. So wala kang makikitang honeycomb dyan, o kaya yung tawag na ito parang popcorn, no? So yun yung mga iniiwasan natin. At walang naka-expose dito ng mga bakal kasi tama yung spacing o kaya yung spacer na nilalagay natin. So gumamit tayo dito na spacer na bato at saka yung concrete spacer, tapos gumamit din tayo dito na spacer na palaka na tinatawag natin. So eto naman, tinanggal na namin after 20 days. So kung maaari, ang curing time natin pagka ganito ay 30 days para makasiguro kayo, no? So required yan para at least makasiguro ka na maayos yung buhos natin. So sa ngayon hindi ko pa yan tutungtungan. Sa ngayon hindi pa. Kaya sa amin, kung na-achieve namin yan, pwede nyo rin po ma-achieve yan. Sabi ko nga, tamang pamorma, tamang kagamitan, tamang proseso, at pinaka-importante sa lahat, tamang tao na gagawa. Kasi hindi po magiging kompleto o kaya maging successful ang isang buhos kung hindi naman po tama yung mga kagamitan at hindi rin tama yung mga tao na ginagamit natin. O kaya naman, inuutosan natin. Okay? So, yan yung sikreto niyan. Pwede kang makatipid ng halos, sabihin na natin, kung yung sa ceiling sana, kung sa 100% makakatipid ka dito ng halos 70% no ceiling materials at saka ceiling labor. So, gagawin mo na lang dyan, pintura na lang ho, mga kamasta. Pero make sure na walang tagas po yan at hindi siya expose. Kagaya nito, expose siya, so ibig sabihin kailangan din namin siyang silingan. Pero ito ay ginawa lang ho namin na example para kung sakali ang gagawin ninyo ay dalawang palapag o kaya mas mataas pa na palapag ng bahay ninyo, pwede nyo ipagawa na ganito. Basta wag lang natin titipirin sa lahat ng aspeto ng paggagawa natin, kasi oras sa tinipid mo ho yan, malamang sa malamang baka matipid din lang ho lahat. So wag natin papadala sa magandang itsura lang, mga kamusta. Okay, so ganun din dito. Ito yung ginamit namin, Suntech PP plastic board. So sulit po yan, kahit ilang beses natin pwedeng gamitin yan, no? So dito naman, ayan, napalitadaan na rin. So bibigyan ko na rin kayo ng update. So pagkatapos lang kasi ng bubong natin dito, papagrind ko na kaagad yan. Number 36 lang yung panglihan namin dito. Para kasi meron pa rin namang mga parte na kagaya na ito, yung maliliit na yan. So
So hindi pwedeng kuskus lang ng spatula. Hindi tayo papayag kasi patay oras lang doon pagka ganun, no? Kasi pagka mayroon kayong makikita ng mga sobra ng mga pagpapalitada natin, normal na lang ho na i-grind po namin yan. Yan po talaga yung proseso namin. Kailangan namin siya i-grind to make sure na maayos yung pagpipintura natin. So ganun din dito. And dito naman kakatapos lang din ng mga pag-aasinta. Yun na lang yung bigyan na lang sa taas. Tapos dito, gusto kong i-share na rin to. Kung napanood nyo sa may page ko, dito mapapanood nyo rin. Napakaganda. Yan na yung bintana natin. So lahat po yan magkakapantay. At the same time, maganda yung pagkakayari. So buhay na buhay yung kanto, para pag masilya tayo, hindi na kailangan habol-habulin pa. So makakatipid ka kapag unat-una sa lahat pa lang maayos na yung pagkakayari. Kasi kung pagka ang rason mo meron namang pintor, hindi tayo magkakasundo niyan. So hindi tayo papayag na ganun, mga kamusta, kasi madodoble trabaho, madodoble gastos doon tayo, di ba? So yung trusses naman natin, ayan, bibigyan ko kayo ng update niyan. And hopefully bukas maganda na yung panahon para at least matapos na dito. Okay, ganun din naman doon, okay naman na lahat. So ayan, so dito na muna yung update natin dito. Kung gusto mo talagang makatipid, kayang-kaya po yan. Ma-achieve natin yan. Basta sabi ko nga kanina, tamang materyales, tamang tao, nagagawa. Yan, magandang araw.